Walang pupuntahan ang taong mayabang. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23 verses 1 to 12, and I read it for you. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, "The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore, do whatever they teach you and follow it, but do not do as they do, for they do not practice what they teach. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on the shoulders of others, but they themselves are unwilling to lift a finger to move them. They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long. They love to have the place of honor and banquets and the best seats in the synagogues, and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have people call them Rabbi. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher, and you are all students. And call no one your Father on earth, for you have one Father, the one in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant, and all who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted." May kilala po ba kayong taong mayabang? Yung tipong sila na lamang yung tama, sila yung magaling, sila yung dapat pinapansin at pinupuri, sila ang laging tama sa lahat ng bagay, anuman ang aspeto ng buhay. Napakayabang. Mahangin ang tawag natin sa kanila. Presko. No? Sapagkat ang sarili lamang nila ang kanilang nakikita. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, isa pong ugali ang kailangan nating bisitahin sa ating buhay. Kung tayo ba ay mayroong kababaang loob. Tingnan natin sa mga panahon na tayo ay umaasenso, tayo ay umaangat-angat sa buhay, o nagiging magaling, o nananalo tayo sa buhay. Kumusta ang iyong attitude? Kumusta ang iyong reaksyon sa mga success ng ating buhay? Nakikita mo ba ang mga bagay na ito bilang grasya mula sa Diyos na magtutulak sa iyo para tingnan na wala ka kung wala ang Diyos, maliit ka kung wala ang Diyos, walang saysay ang lahat ng pagod kung wala ang Diyos? O nakikita mo ang bagay na ito, lahat ng tagumpay mo na deserve ko to, ako ang may gawa nito, pinagpuyatan at pinagpaguran ko ito, na para bang walang puwang ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay at ang lahat ng success na meron ka ay dahil sa iyo lamang. Kung gano'n ang nangyayari, nawawalan ka ng kababaang loob. At isang napakabigat na paalala mayroon ng Diyos sa ating lahat ngayong araw na ito. All who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted. Sino nga ba ang tunay na matagumpay sa mata ng Diyos? Ang tunay na successful sa mata ng Diyos ay ang mga taong may mababa ang loob. Hindi pinagpapalit ang Diyos. Hindi pinagpapalit ang mahalagang bagay dito sa mundo, ang kanilang pag-ibig, relasyon sa Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Na kahit anumang success ang meron sila, hindi sila nabubulag. Mga kapatid, tingnan natin ang ating puso. Ang puso ko ba'y palaging nakaangkla sa kababaang loob? O ang aking puso ay matigas na, hindi na mapasukan, maging ng awa ng Diyos, at tinitingnan mo na lamang yung sarili bilang perpekto at lahat ay dahil sa iyong sariling kakayahan? Gumising tayo sa katotohanan. Wala tayo at wala tayong mararating kung tayo magiging mayabang.
kung sarili lang natin ang pinangangalandakan natin. Lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng blessings na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Nawa, maging mas mababa pa po ang aming kalooban sa harapan ng mga blessings na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.